Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga dito ni Xiao Chen na dahil para sa kanya ngayon, tanging ang grupo ng mga Peak Emperor sa itaas na kaharian ang may kakayahang takutin siya, at para sa iba naman ay wala siyang pakialam dito dahil lalaban siya ng patayan sa kanila. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay natutuwang sinabi ni Emperor Kang Lan na bakit hindi ka nalang mag-concentrate sa paglilinang kasama ko, habang naghihintay na makabalik ka sa kataas-taasan. Sa sinabi ni Emperor Kang Lan ay naging seryoso si Xiao Chen na sabi pa nga niya na hindi mo alam na kung gusto mong bumalik sa kataas-taasan, imposible sa mababang kaharian, kapag pumunta ka sa itaas na kaharian ay maaari mong ibalik ang Supreme Emperor. Bahagya namang nalungkot si Emperor Kang Lan sa sinabi ni Xiao Chen dahil mukhang maghihiwalay na naman silang dalawa. Agad naman na lumapit si Xiao Chen na sabi pa nga niya na huwag kang masyadong mag-alala. Pumunta ako sa iyo ngayon dahil may sasabihin ako. Agad naman na nagtanong si Emperor Kang Lan na kung ano ang sasabihin ni Xiao Chen. Nahihiya namang sinabi ni Xiao Chen na gusto ko sanang hiramin ang iyong sirang perlas. Hindi naman nagdalawang isip si Emperor Kang Lan na ibigay ito kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung ano ang akin ay sa iyo na rin. Matapos siyang magsalita ay agad niya na itong inilabas. At nang mailabas niya ito ay agad niya itong iniabot kay Xiao Chen na agad namang nagpasalamat si Xiao Chen. Sinabihan naman siya ni Emperor Kang Lan na huwag ka nang magpasalamat sa akin dahil ikaw at ako ay isang pamilya. Sinabihan naman ni Black si Xiao Chen na sinabi mo kanina na lumaki siya kasama mo pero lumalabas na isa itong kababatang asawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang rason tungkol dito ay sasabihin ko sa iyo ng detalyado sa hinaharap. Sa madaling salita ito ay masyadong komplikado. At nang matapos niyang kausapin si Black ay agad siyang nagpaalam kay Emperor Kang Lan na mauuna na siya, at babalik na lamang kapag nakapaghigante na siya. Subalit bago pa man siya makapaglakad ay hinawakan siya ni Emperor Kang Lan. At sabay nitong sinabi na huwag mag-alala tungkol dito, kaya naman magpakasal na muna tayo. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Emperor Kang Lan na kasal ay pinagpawisan na siya dito. At tumigas na parang bato na sabi pa nga niya na tapos na ako, naalala pa din niya ang sinabi kong kasal. Inasar naman ni Black si Xiao Chen na isa kang mabait na lalaki. Sa kabilang banda naman sa Hongming Space ay nandito na nga sina Li Yunfei at si Snow Maiden. Sinabi nga dito ni Li Yunfei sa kanya na ngayon alam mo ba na kung bakit ginagawa ko ito? Sinabi naman ni Snow Maiden na hindi ako naniniwala sa iyong mga salita. Agad naman na sinabi ni Li Yunfei na maniwala ka man sa hindi sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Sa madaling salita lahat ng iyong mga nakita ay hindi pwedeng sabihing hindi totoo. Agad naman na napaisip si Snow Maiden at hindi siya mapakali. Sinabihan naman ni Li Yunfei si Snow Maiden na masyado ba akong mahirap intindihin para sa iyo. Sinabi naman ni Snow Maiden na hanggang ngayon ay wala pa rin akong tiwala sa iyo ng lubusan. Masakit talaga ang hindi maintindihan pero hindi ba't mas masakit ang ipagkanulo ng iyong pinagkakatiwalaang kapatid. Sa sinabi ni Snow Maiden ay halos sinaksak siya ng katotohanan dito. Habang paalis si Snow Maiden ay sinabi niya na sabihin mo sa akin ang iyong mga aksyon. Hindi naman makapagsalita dito si Li Yunfei dahil sa mga sinabi kanina ni Snow Maiden. Maya-maya pa ay nagsalita na si Li Yunfei na sabi pa nga niya na umaarte ka ba talaga? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, natural na gagawin ko iyon. Matapos siyang magsalita ay agad niyang ginamit ang kanyang abilidad na teleportation. Balik tayo sa baluarte ni Kang Lan na kung saan nagaganap ang kanilang kasal na ayaw ni Xiao Chen. Dito nga ay nakahanda na si Emperor Kang Lan dahil sa gusto niya nang maisakatuparan ang kanilang kasal ni Xiao Chen. Habang si Xiao Chen naman ay makikitang nakagapos na ito at wala na lang masabi sa ginagawa ni Kang Lan. Habang si Black naman ay inaasar siya at paulit-ulit itong tumatawa na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na masakit na daw ang kanyang tiyan. Walang tigil sa kakatawa si Black at sa puntong ito ay nagalit na si Xiao Chen kaya naman sinabihan niya si Black na anong pinagtatawanan mo dyan, mas mabuting humanap ka na lamang ng paraan upang makawala ako dito. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na paano ako makikialam sa iyong mga usapin. Dagdag pa ni Black na kanina lang ay napakalakas niya na ihampas ka sa sahig ng isang galaw lamang. So paano ako lalaban sa ganoong babae na malakas? Ang isang babae ay lubhang nakakatakot kaya hindi ako pwedeng makialam sa inyo. Sa mga sinabi ni Black kay Xiao Chen ay nasabi na lamang niya na walang awa at hindi makatarungan.
Matapos ang pag-uusap nila Xiao Chen at Black ay sinabi na dito ni Emperor Kanglan kay Xiao Chen na araw-araw akong nag-aantay, at hinintay kita ng napakatagal. Sinabi naman ni Xiao Chen habang pinagpapawisan na sa pagkakataong ito ay hindi ko po nakukuha ang aking paghihiganti, bakit hindi na lang natin ito pag-usapan pagkatapos ng aking misyon? Sa sinabi ni Xiao Chen ay sinabihan siya ni Emperor Kanglan na masyado kang nagmamadali. Agad naman na nagpaliwanag si Xiao Chen na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinabihan naman ni Black si Xiao Chen na mas mabuting sumama ka na lamang sa kanya dahil hindi mo naman siya matatalo at hindi ka makakatakbo tama. Galit namang sinabi ni Xiao Chen na para sa ano kung gusto mo ay ikaw na lamang. Subalit sa kanilang bangayan ni Black ay nagalit na si Emperor Kanglan dahil nawawala ang atensyon ni Xiao Chen sa kanya. Kaya naman nang maramdaman ni Black ang nakakatakot na titig ni Emperor Kanglan ay bigla na lamang nang inig ang kanyang katawan at hindi na siya nakapagsalita. Sinabi na nga dito ni Xiao Chen kay Emperor Kanglan na bakit hindi mo muna ako pakawalan. Dagdag pa niya na mahalaga ang kasal kaya naman hindi dapat minamadali. Sa kanyang mga sinabi ay biglang nagdilim ang reaksyon ni Emperor Kanglan kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na tapos na ako sa pagkakataong ito. Mukhang nagalit na siya at hindi na mapipigilan. Habang pinagpapawisan sa takot ay nasabi na lang niya na hindi na ito maganda. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lamang si Emperor Kanglan sa mga sinabi ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na ikaw talaga, napakawalang bait mo. O nagsinungaling ka ba sa akin, at hindi mo talaga ako gusto? Sa sinabi ni Emperor Kanglan ay agad niya naman itong sinagot na ito ay higit pa rito dahil hindi pa ako nakakapaghiganta. Maya-maya pa sa kabila ng bangayan ng dalawa ay bigla na lang nagkaroon ng pagyanig at nagsilaglagan ang mga tipak ng bato. Kaya naman ramdam nila Emperor Kanglan ang pagyanig ng kanyang kaharian. Ninos naman si Black sa nilalang na dumating na sabi pa nga niya na saan nanggaling ang sira-ulong ito, nasira ang pagkakataon kung manood ng palabas. Sinabi naman ni Emperor Kanglan habang nag-aapoy sa galit na nandito na naman siya. Nakahinga naman si Xiao Chen ng maluwag na sabi pa nga niya na hindi ko alam kung sinong mabuting tao ang nagligtas sa akin sa isang kritikal na sandali. Nagsalita naman ang nilalang na dumating sa labas na sabi pa nga niya kay Emperor Kanglan na nandito na naman ako Kanglan. Hindi ako magpapatalo sa iyo sa pagkakataong ito. At gagawin kitang asawa. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Emperor Kanglan na kailan ka ba na-in-love sa ganyang tao. Sinabi naman ni Emperor Kanglan na gusto kong ako na ang umayos nito. Tuwang-tuwa naman ang nilalang habang naglalakad papasok ng balwarte ni Emperor Kanglan. Nasabi pa nga niya na ito ay walang silbi tulad ng dati. Galit na sinabi ni Emperor Kanglan kay Sisi na naghahanap ka ba ng kamatayan. Sinabi naman ni Sisi habang namumula ang mukha na Kanglan, na sa wakas ay handa kang lumabas upang makita ako. Natutuwa ako sa pagiging mabuti mo at hindi mo ako pinagtataguan. Dahan-dahan naman na bumababa si Emperor Kanglan habang nag-aapoy ito sa galit. Habang pinagmamasdan ni Sisi si Emperor Kanglan ay hindi niya maiwasan na matuwa dito dahil sa ganda ni Emperor Kanglan. Samantalang si Xiao Chen naman ay nakawala na at seryosong tinatanggal ang tali. Nang matapos ito ay agad niyang sinabi kay Black na lumabas tayo at tignan ito. Dito nga sa Kanglan Mountain ay kasalukuyang nagaganap ang ligawan. Sinabi nga ni Emperor Kanglan kay Sisi na bakit laging nauuwi sa ganito. Hindi ba't sinabi ko na sayo dati na hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo? Sinabi naman ni Sisi na Kanglan hindi ba't sinabi mo dati na nakapag natalo kita ay sang-ayon ka na sa aking kahilingan. Iginiit naman ni Emperor Kanglan na wala akong sinasabing ganyan. Naiiyak namang sinabi ni Sisi na Kanglan ikaw ay isang great emperor, paano mo nagagawang magsinungaling sa iyong mga sinabi? Sa ginagawang pag-iyak ni Sisi ay makikitang mas lalong nagalit si Emperor Kanglan. Kaya naman sa puntong ito ay nagmumukhang langaw si Sisi na bulong ng bulong sa kanyang tenga. Makalipas ang ilang sandali ay sumabog na ito sa galit kaya naman galit niyang sinabi kay Sisi na ikaw ay sobrang nakakainis. Matapos siyang magsalita ay walang ano-ano na inatake niya ito. At dahil dito ay bumulusok kay Sisi ang isang kulay asul na aurang hugis dragon. Sumambulat sa harap ni Sisi ang isang aurang hugis dragon subalit natuwa siya dito at sinabi niya kay Kanglan na alam ko na ang pamamaraan na ito na ginagamit mo.
Dagdag pa niya habang naghahanda ng kanyang atake na ang ikalawang utos ng martial arts ng Heavenly Order ay puno ng mga bulaklak upang patayin. Agad niya itong pinakawalan patungo sa atake ni Emperor Kanglan at dahil dito ay makikitang hindi nakapagpatuloy ang atake ni Emperor Kanglan. Habang pinagmamasdan nila Black at Xiao Chen ang dalawa ay bahagyang nag-alala si Black. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang sisi na ito nakaharap ni Kanglan ay masasabing mayroon siyang mga pamamaraan. Sinabi naman ni Black na maari ba natin siyang puntahan upang tulungan. Sinabi naman ni Xiao Chen na huwag kang mag-alala, dahil kapag kumilos ako ay siguradong magiging linta na naman si Kanglan. Agad naman na sinabi ni Black na huwag mong galitin ang babae. Balik tayo sa nagaganap na laban dito nga ay dumami ang aurang hugis dragon at pinalilibutan na dito si Sisi. Kaya naman napangiti dito si Kanglan habang nakikita niya ang reaksyon ni Sisi. Nang makita ni Xiao Chen ang cultivation ni Kanglan ay nasabi na lang niya na ang babaeng ito ay talagang tumaas lalo ang kanyang cultivation. Sinabi naman dito ni Emperor Kanglan kay Sisi na kapag hindi mo na ako guguluhin pa kailanman ay hahayaan kitang makaalis ng buhay dito. Sa mga sinabi ni Emperor Kanglan ay sinabi lang ni Sisi na lumalabas na mukhang magpapakasal ka na sa akin. Matapos niyang magsalita ay agad niyang nilabas ang kanyang espada at ito ang sword spirit sa mundo ng espada. At nang matapos niyang maghanda ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake at dahil dito ay walang kahirap-hirap niyang nahiwa ang mga aurang dragon sa isang was-iwas lamang. Kaya naman nang makita ni Kanglan ang ginamit na espada ni Sisi ay nasabi na lang niya na ito ang sword spirit sa mundo ng espada. Tumagos naman ang aura ng espada patungo kay Kanglan na hindi niya na maiiwasan. Kaya naman dahil dito ay natangay siya at tumilapon siya dito. Sinabi din ni Sisi na Kanglan aking minamahal kong asawa. Nandito lang ako at naghihintay sa iyo na sagutin mo. Sa isip-isip naman ni Emperor Kanglan habang nagagalit na naging pabaya ako at paano ang Sisi na ito ay nagkaroon ng kapangyarihan ng espada ng mundo. Dagdag pa ni Sisi na Kanglan talagang gusto kita at gusto kitang maging asawa. Kahit para sa iyo, nangangako akong susuko sa itaas na kaharian ng puting pamilya, kapalit ng makalangit na mahabang espadang ito. Sa mga sinabi ni Sisi ay nasabi na lang ni Emperor Kanglan na ang walang gulugod na tumatakbong aso. Dahan-dahan namang lumapit si Sisi at sabay niyang sinabi na ano itong gulugod, alang-alang sa taong mahal mo. Halika na mabait kong asawa tutulungan kitang makatayo. At Kanglan napakabango mo talaga kahit kailan. Wala namang magawa si Kanglan dahil sa nanghihina siya sa kanyang natanggap na atake. Subalit sa kabila ng ligawan ay dahan-dahan namang naglakad si Xiao Chen palapit sa kanilang dalawa habang lumalabas ang nakakatakot na aura nito. Sinabi naman ni Black na ang lalaking ito ay talagang kasumpa-sumpa. Nang makalapit si Xiao Chen ay agad niyang sinabi kay Sisi na huwag mong susubukang hawakan siya. Nang marinig ito ni Kanglan ay natuwa siya dito habang si Sisi naman ay nagtataka na kung sino ang lalaking ito. Ngunit nang monawan ni Sisi ito ay agad niyang sinabi kay Kanglan na lumalabas na kaya hindi mo ako tinatanggap dahil mayroon kang medyo maputing buhok at mukha. Agad siyang tumayo at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na papatayin kita. Binalaan naman ni Emperor Kanglan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na bilasan mo umalis ka na itong patay na ladyboy tulad niya. Ay siya ring emperador na tumawid sa siyam na tiered Sendai, ngayon hindi ka pa. Subalit hindi pa man siya natatapos sa kanyang pagsasalita ay umatake na si Xiao Chen nang mabilis gamit ang kanyang makalangit na Thunder Palm na nasa antas ng ika-6 na ranggo, at dahil dito ay walang nagawa si Sisi. Tumilapon si Sisi ng malayo at tumama pa sa malaking bato at sa lakas ng impact ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Halos bumaon si Sisi sa malaking bato dahil sa lakas ng atake ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na nasusuka ako kapag sinaktan ko ang taong ito at gumagamit ng Tianwang Fist ngunit ang makalangit na ranggo ng ika-6 na ranggo ng Thunder Palm ay napakalakas. Habang pinagmamasdan ni Emperor Kanglan si Xiao Chen ay hindi niya akalain na may lakas na pala si Xiao Chen kaya naman bigla na lang namula ang mukha nito. Habang si Sisi naman ay galit na galit kay Xiao Chen. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na talagang ginigalit mo talaga ako. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na makipaglaro ka muna sa kanya pansamantala. Agad naman na tumalon si Black upang bumaba at makapaghanda. Nang makababa ay agad siyang nag-transform sa kanyang orihinal na anyo.
At agad niyang inatake si Sisi at dahil dito ay tumilapon na naman siya dito. Napapasigaw na lamang si Sisi sa sakit ng kanyang natanggap na atake mula kay Black. Habang dahan-dahan na lumalapit si Black ay takot si Sisi na sabi pa nga niya na huwag siyang lapitan nito. Agad niyang binigyan ulit ng isang atake si Sisi at sabay niyang tinanong na kung anong ginagawa nito. Wala namang magawa si Sisi dito dahil sa lakas ni Black. Dagdag pa ni Black na tuturuan kita na kung paanong maging tao. Matapos siyang magsalita ay inatake na naman niya si Sisi at dahil dito ay napapasigaw na lamang si Sisi dahil sa tindi ng kanyang natatanggap na atake. At nagkaroon pa ng malakas na pagsabog dahilan upang tumilapon na naman si Sisi. Nasabi na lang ni Sisi kay Black na isa lamang three-eyed wolf, na maglakas loob na gawin sa akin ito. Sa kanyang galit ay agad niyang inilabas ang kanyang teknik na kung tawagin ay ang makalangit na utos na ang 2-rank martial arts 100 flowers. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan patungo kay Black na kalmado namang pinagmasdan ni Black. Nang bahagyang tatama na sa kanya ay agad siyang naghanda. At unting-unti niyang hinigup ang atake ni Sisi na parang isa lamang itong enerhiya na pandagdag sa kanyang cultivation. Tuwang-tuwa naman si Black sa ginawang atake ni Sisi dahil nabusog siya ng dahil doon. Kaya naman nang makita ni Sisi ang ginawa ni Black ay hindi siya makapaniwala na halos malaglag pa ang kanyang panganasabi pa nga niya na ito ay isang imposible. Kaya naman agad niyang inilabas ang kanyang sword spirit upang gumawa ng atake. Agad siyang tumakbo ng mabilis patungo kay Black subalit hindi naman nagpakita ng takot dito si Black. Tinulungan naman ni Xiao Chen si Emperor Kanglan na makatayo ito habang hindi namang maiwasan ni Emperor Kanglan na mamula ang mukha nito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Emperor Kanglan na hindi ka peren nagbabago katulad ng dati, na maglagay agad ng healing pill sa iyong kamay, kaya naman lunukan muna ito ng mabilis. Sa sinabi ni Xiao Chen ay mas lalong tumindi ang pagnanais ni Emperor Kanglan na magpakasal sila. Hindi niya kinuha ang healing pill kay Xiao Chen bagkus ay inantay niya na isubo ito ni Xiao Chen. Alam naman ni Xiao Chen kung anong ibig sabihin ni Emperor Kanglan sa kanyang pananahimik at pagpapakyut. Dahil sa hindi pa din isinusubo ni Xiao Chen ang healing pill ay sinabihan niya ito na gusto niya na si Xiao Chen mismo ang magsubo nito sa kanya. Hindi naman na nagdalawang isip pa si Xiao Chen na gawin ito upang hindi na tumagal pa sila sa kaartihan ni Emperor Kanglan. Sinabihan din ni Xiao Chen si Emperor Kanglan na mas malakas ang cultivation base mo kaysa sa Sisi na yan, kung hindi ka nagpabaya, hindi ka sana masasaktan ng aura ng espada, parang nakalimutan mo na lahat ng itinuro ko sa'yo dati. Sumagot naman si Emperor Kanglan na kailan ang lahat. Hindi mo pa din nakakalimutan na turuan ako. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na magpahinga ka na dito, ako na ang haharap sa patay na ladyboy na iyon. Balik naman tayo sa nagaganap na laban ni Black at ni Sisi. Dito nga ay sinabi ni Sisi kay Black na patay na aso pagmasdan ang mga espadang ito. Wala namang kahirap-hirap na iniiwasan ito ni Black na parang naglalaro lamang siya. Subalit patuloy pa din na sumusunod ang espada kay Black na kahit anong iwas niya. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang labanan ng dalawa. Wala namang masabi si Xiao Chen habang pinagmamasdan niya ang dalawang ngunit naiinis siya kay Sisi. Habang si Emperor Kanglan naman ay makikitang nag-alala ito para sa kanyang kaharian. Kaya naman agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang buksan ang protection barrier dahil kung magkataon na hindi niya ito buksan ay siguradong masisira ang kanyang kaharian. Naagad naman na nagkaroon ng protection barrier ang buong lugar subalit may nakalusot pa din na atake dahil hindi mataas ang protection barrier. Agad din naman na tumalon si Xiao Chen at sabay na sinabihan niya si Black na magpahinga ka na muna ako na ang bahala sa ladyboy na ito. Sinabi naman ni Black na sapat na ang paglalaro ko sa kanya. Agad na bumaba si Black upang magpahinga na muna siya dahil napagod din siya sa pakikipaglaro kay Sisi. Ngunit kung tutuusin ay kaya niyang labanan si Sisi subalit dahil ang sinabi lang ni Xiao Chen sa kanya ay makipaglaro muna kay Sisi kaya naman bilang respeto sa kanyang kaibigan ay hindi niya ito nilabanan ng husto. Nang makalapit naman si Xiao Chen kay Sisi ay agad na binanggit ni Sisi ang binigay niyang palayaw kay Xiao Chen. At sinabi din niya na ang lakas ng loob mo na akitin ang aking Kanglan, at inatake mo ako habang hindi ako handa kanina kaya naman gusto kong patayin ka ngayon. Galit na galit ako sa iyo ngayon at gusto kong mamatay ka sa pagkakataong ito.
Matapos siyang magsalita ay agad itong naghanda ng kanyang atake gamit ang kanyang espada. Habang si Xiao Chen naman ay maigi niyang sinuri ang hinanda ni Sisi na atake. Matapos niyang suriin ang hinanda ni Sisi na atake ay agad din naman niyang inihanda ang kanyang Tianhuang Fist. Na agad niyang pinakawalan ang kanyang atake na kung tawagin niya ay ang unang suntok. Kaya naman dahil dito ay sumambulat sa harap ni Sisi ang nagmula sa kalangitan na atake. Habang natutuwa naman si Sisi sa atake ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na sige lang. At agad niyang sinalag ang atake ni Xiao Chen gamit ang kanyang teknik at espada at sabay niyang sinabi na ang espadang ito ay kayang sirain ang kalangitan. Nang magsalpukan ang mga atake ay makikitang tagumpay na nawasak ni Sisi ang atake ni Xiao Chen. At makikitang hindi basta-basta ang atake ni Sisi dahil sa aura pa lamang ng kanyang espada ay may pambihira na itong lakas. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Sisi na isa itong kawili-wiling laban. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinundan naman agad ito ni Xiao Chen ng kanyang atake na kung tawagin niya ay ang pangalawang suntok. At dahil dito ay bahagyang tumigil ang oras na ipinagtaka ni Sisi na sabi pa nga niya na kung ano ito. Bumulusok naman ang maraming kamao patungo kay Sisi. Subalit napansin naman ito ni Sisi kaya naman napangiti siya dito. At sabay niyang sinira ang atake ni Xiao Chen gamit ang kanyang teknik at ang espada na kung tawagin pa nga niya sa ginamit niyang teknik ay Heavenly Rank 3rd Grade Chrysanthemum Blumang. At agad niyang ding sinalag ang maraming kamao gamit ang makapangyarihang mga bulaklak. At sabay niyang niyabangan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na boy, na mayroon ka lamang ganitong pamamaraan bakit ang aking kanglan ay gustong gusto ka. Sa kanyang sinabi ay binigyan siya ni Xiao Chen ng sarkastikong tawa at sabay niyang sinabi na huwag pansinin ang mga bagay na iyon. Matapos siyang magsalita ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake na kung tawagin ay ang ikasyam na ranggo ng Prisoner God. Kaya naman agad na bumulusok ang dilaw na aura patungo kay Sisi. Na ipinagtaka naman ni Sisi nang makita niya ang aurang nasa itaas niya. Subalit sa kabila ng kanyang pagtataka ay agad na itong pumulupot sa kanya, kaya naman dahil dito ay napaisip si Sisi na kung paano ito posible dahil ito ay ang ikasyam na ranggo ng martial arts. Pinagtawanan naman siya ni Xiao Chen at sabay na sinabi niya na nahuli din kita. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad itong lumapit upang gumawa ng ilang mga suntok. Na wala namang magawa si Sisi at tanggapin na lamang ito dahil hindi siya nakapaghanda rito. Kaya naman salong-salo niya ang kamao ni Xiao Chen at halos masira pa ang kanyang mukha. Nagpatuloy naman si Xiao Chen sa kanyang ginagawa habang hindi na moari ang hitsura ni Sisi sa dami ng mga kamao na tumatama sa kanyang mukha. Nang matapos si Xiao Chen sa kanyang ginagawang ay makikitang nagkaroon ng maraming bukol sa mukha si Sisi. Kaya naman sinabihan siya ni Xiao Chen na kung yun na ba ang meron ang hangal. Galit na galit naman si Sisi kay Xiao Chen. Kaya naman agad niyang inihanda ang kanyang espada at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na gusto kong bigyan ka ng maayos na hitsura. Agad naman na pumulupot ang mga bulaklak sa espada upang pagsamahin ito. Napangiti naman si Xiao Chen dito at sabay niyang sinabi na ang lalaking ito ay bahagyang kawili-wili talaga. Galit namang sinabi ni Sisi kay Xiao Chen na naiirite talaga ako sa iyo at ganap kang nagbagong anyo at binalibag ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap gamit ang aking espada. Dagdag pa niya na ang sword spirit ay nag-iisa, at walang kahirap-hirap na sinira niya ang ikasyam na prisoner god ni Xiao Chen. Nang makawala si Sisi ay agad siyang naghanda upang hindi na siya madihado sa laban nila ni Xiao Chen. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang espada at ang mahiwagang espada ay iisa, natatanging paraan ng mundo, tingnan mo medyo pinahahalagahan ka ng matandang lalaki sa mundo ng espada. Galit namang sinabi ni Sisi kay Xiao Chen na gusto kong kunin ang buhay mo bata. Matapos siyang magsalita ay agad siyang sumugod kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang espada ay dapat masira sa katawan. At agad niyang sinalubong si Sisi gamit ang kanyang pisikal na lakas. Gumawa ng maraming atake si Sisi na hindi naman iniwasan ni Xiao Chen at patuloy niya itong sinasalag gamit ang kanyang pisikal na lakas. At nang makakita ng pagkakataon si Xiao Chen ay napangiti siya rito.
Dahil sulong-salo ni Sisi ang kanyang malakas na kamao na halos mawala ang moral ni Sisi at halos masuka siya dito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Elizabeth Vichig from Dubai, Ricky Rodriguez from Barangay Bantic, Masbate City, Gilbert Vallejo, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.